Ganito ba yung mga rice cooker nyo, kape nyo? Yung hindi siya nagso-switch on, ganyan. Palagi siyang naka-warm. Pero mga kape nyo, itong video na to ay para sa inyo. Ganito lang ang pag-aayos ng mga ganitong problema ng ating mga rice cooker. Kita nyo, mga kape nyo, ayaw nyo mag-switch on, di ba? Well, check natin ito mga guys, okay? Nako. Ito guys, welcome back. Bubuksan na natin itong ating rice cooker. I-check natin kung ano ba talaga yung problema nito. After ma-open natin guys, make sure lang na na-unplug natin guys yung ating power, okay? I-check natin yung ating coil kung ito ba ay buo at ihigpitan na rin natin itong ating mga linya. Una, i-check natin itong resistance ng coil natin kung buo pa ba siya. Iset lang natin guys sa 600 ohms. Check natin yung coil. Kita nyo guys, buo yung ating coil. Naka range siya ng 122.3 ohms. Just wait lang guys, may kumakatok. May nagbigay guys ng ating sweet daw to. Yung mga kasama natin dito, nagbigay sila ng, tikman natin ito mamaya kung anong lasa nito guys. Tabi muna natin dito. Kita nyo guys, yung na-check ko, buo yung linya natin. Naka-range siya ng 122 plus ohms. So walang problema yung coil. Then, higpitan din natin yung mga linya. Check nyo lang mabuti guys kung may mga loose. Kasi importante rin yan. Okay. So, buo. Ang unang susunod natin i-check guys, yung spring nya. O, makikita nyo guys, ito. Meron siyang tatlong lock dito sa loob. Makikita nyo guys, ito. Ito, 1, 2, 3. Iyon yung lock niya, tsaka ito, para nating ma-release yung, para natin mailabas to. Nakikita nyo guys, maaaring dito yung problema, i-check natin. Okay. Meron niyang lock guys, nakapilipit lang siya dito sa butas. Makikita niyo yung butas na yan. So para lang ma-release natin yan, itutuwid nyo lang siya paayon mo sa butas. Ganyan. Yun. Lumabas na siya. At saka ito. Ito just, ito. Kita nyo. Medyo i-press nyo yan para yun, lumabas na. Kita nyo guys. Ito yan. Ito guys, so hindi na siya proper na lumalaro yung spring niya. So ito yung ating lilinisan. Kasi nandito yung problema, hindi na siya nagbumabalik ng tama. Okay guys, wait lang. Tanggalin natin to. May kalawang na kasi siya guys. Ito nyo guys, lilinisan natin gamit ang ating WD. Spray lang natin ang bahagya. Lilihain natin. Kasi malagkit na siya guys. Siguro dahil sa
pagluluto natin, hindi maiwasan natatapunan siya. Linisin lang natin mabuti guys. Ayan. Pati na rin dito. Gamit lang tayo ng tissue para malinisan natin mabuti. Tingin ko okay na to guys, itong ating pinaka floating bulb. Comment below guys kung floating bulb ang tawag dyan. Then yung spring guys, i-check din natin yan. So importante rin to, maliha rin natin. Isa rin to sa nagiging problema itong spring natin guys. Sa katagalan ng ating mga gamit guys, nagkakaroon din talaga ng ng problema. Kaya kung kayo naman meron naman kayong multimeter, multitester, pwede nyo yung DIY guys. Basta buo yung ating coil, marirepair nyo yan 100% guys. Kahit simpleng lang magagawa nyo, marirepair po yan. Yung iba kasi guys, tinatapon lang pero sayang naman. Pwede naman nating ayusin kung maaayos pa. Yun, nagsasala na sila guys. Alas 12 na yata. Dapat ito guys, mananatili siyang malinis. Okay. Ayan. Linisin nyo lang hanggang sa mawala yung pinaka kanina malagkit-lagkit siya guys. Tapos spray ulit natin siya ng WD. Sinisprayan ko lang guys ng WD. Yan. Malinis na siya guys. Check natin kung uubra ba talaga ang ginawa natin. Subukan natin ilagay guys. Ganon pa rin yung paano natin siya tinanggal. Ganon pa rin natin siya ibabalik. Kita nyo guys. Make sure nyo lang na walang sabit. Ayan guys, oh. Kita nyo, proper na na siya, gumagana na. So, palagay ko, ito nga yung problema. Well, i-check natin guys. Mahirap naman magsabi ng yun ang problema, tapos sa bandang huli, hindi naman pala yun. So, i-check natin siya guys. Kita nyo guys, itong tatlong pin na to, yung pinakapaa niya, ibalik lang natin sa original na posisyon para makapasok siya dun sa butas. Dito sa butas na to, kasi yan na magiging lock niya. Okay guys, i-check natin dito kung papasok na yung pinakatit. Ayun, tignan nyo siya, pumapasok na siya dito sa butas, meaning maluwag na maluwag siya, wala tayong problema sa pagpapasok niya. Make sure nyo lang na tama yung pagka-open nyo at pagbukas ng lock niya. Okay guys, ibabalik na natin guys.
Makikita nyo yung tatlong butas na yan, guys. Yung paa natin, itatama natin. Nakaayon din yung ating yung PT na to, sorry sa words. Itong pinaka-pin na to, make sure na tatama dun sa butas. Okay guys, pero madali na lang yan. Nasa sa inyo na yan kung paano nyo itatama. Basta papasok siya. Wait lang. Medyo pasikipan. Medyo naano na siya kasi siya guys, kaya sure nyo lang na may pasok ng mabuti. Yun. Kailangan ganyan siya guys. Kailangan ganyan. Hindi siya nakaumbok. Ibig sabihin, tama na doon sa butas. O, check din natin guys. Ayan. Ayan, okay na yung tatlong paa niya. Susunod nyo itama guys. Yung pin niya sa gitna. Dahil yan ang magdadala sa switch. Medyo patience lang guys ang magawa ng ganito. Pero pag nagawa nyo naman, maging satisfying, maging maganda naman. So, bali wala yung pagod natin. Ayan guys, nakita nyo, tumama na siya. I-hold nyo lang sa ilalim para hindi siya kumalas. Ngayon na ipihitin natin ng bahagya para umano siya, para mag-lock. Ganon. Nasa sa inyo na yan kung paano yung diskartehan. Yun. At saka itong pinakapaa niya. Kailangan niya naka-lock. Ayun. I-ikis nyo lang sa guys. Ayan. Kita niyo. Ayan. Nakulang pa. Huwag niyo bibitawan sa likod guys para hindi na kayo babalik sa number 1. Ayan. I-check nung ganyan guys kung hindi na siya mahuhubo. Kung hindi na siya matatanggal. Ayan na, okay na. Double check lang natin. Excuse me. Yun. Kita nyo guys, naka-X na. Yan naman magiging lock niya. Kita nyo guys, proper way na siya. Okay. Ngayon, i-check natin. Note to guys, i-check nyo rin yung mga linya. Ihigpitan nyo yung dapat higpitan kasi kapag maluwag po yan, yan na nagkokos ng sunog ng ating mga cable. So make sure nyo lang na mahigpit talaga sila. Lalong-lalo na guys yung mga ganito, yung mga clip nya o yung cable lugs, yung lugs nya, yan kadalasan na nagiging problema. Balik na natin guys. Ayan. Ibalik lang natin ng properly, guys. Ayan na. Okay. Yun yung ground niya. Hindi ko nahigpitan guys. Make sure nyo rin yung importante rin yung ground niya guys.
huwag niyong kalimutan na mag-iwan tayo ng mga loose connection. Ito, kailangan mahigpit to guys. Tingnan natin kung abot yung Kaya inulit ko signals, importante kahit to ground to. Kailangan huwag tayo mag-iwan ng loose connection. Pinaka-importante po yan sa ganitong klase ng appliances o ganitong klase ng okay. Kita nyo guys, malinis naman ang linya. So sana gumana na to. Kasi yung sinain ko nababad na. Ayan. Yan na guys, okay na. Nagtip na siya. I-testing natin guys. Ayan guys, na i-plug in na natin. Sana hindi pa naman nababat tong rice ko. So pwede naman ito. Check natin guys kung magpa-power on na siya. Makikita natin kung mag-i-stay na siya sa cook. Ito yung cook guys, ito yung one. Ayun guys, success tayo. So guys, yun lang, madali lang i-repair yung ating rice cooker. Huwag nyong itatapon guys kasi malaki pang pakinabang dyan. Kaunting linis lang, check. Kaya nga sabi ko guys, importante yung malinisan natin. Importante ma-maintain din natin yung kalinisan niya. Yan ang pinaka-importante. Kahit naman anong gamit, guys, kailangan natin na i-maintain niya. So guys, sana nakatulong. Marami pong salamat. Kung nagustuhan niyo po yung ating video for today, paki-like naman guys. Marami pong salamat.